Bumalik sa korte, na yon ay bahagya pang ngumisi sa kanyang abogado. Ang dating pastor na inakusahan ng pagpatay sa asawa habang natutulog sa malapit ang dalawa niyang anak sa loob ng bahay. Ibinuka mo ang iyong mga daliri. Si Caleb Flynn ay nakakulong mula pa noong Pebrero. At ito ay kaso ng isang lalaking nagpahayag ng kanyang pagmamahal sa kanyang asawa. Minsan naging kalahok sa American Idol. Ngunit na yon, maaaring gugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa kulungan dahil umano sa pagpatay sa kanya. Sasabihin ko sa inyo ang tila mabilis na petsa ng paglilitis na maaaring magtakda ng kanyang kinabukasan. Tinutukan namin ang kasong ito ng Law and Crime. Ako, si Chris Stewart. Ano ang nangyayari sa buhay ni Caleb Flynn na magtutulak sa kanya na umano'y patayin ng kanyang asawa sa loob ng kanilang bahay sa kalagitnaan ng gabi, habang natutulog ang kanilang mga batang anak na babae malapit lang? Hindi malinaw kung may natukoy ng motibo ang pulisya sa pagpatay kay Ashley Flynn. Tandaan na si Caleb Flynn, na makikita rito at muling pumapasok sa korte na nakaposas, ay nagplead ng not guilty at itinuturing na inosente hanggang paglilitis. Pag-uusapan pa natin ito mamaya. Bago ang pagdinig na yun, hinili ng abogado ni Flynn na limitahan ang maaaring makita ng publiko sa kaso. Binanggit ang epekto ng paglabas ng mga body camera video. Si Flynn ito noong gabing sinabi niyang may pumasok sa bahay nila at pinatay ang kanyang asawang si Ashley, dating guro at volleyball coach sa lugar nila. Sa video, tumakbo palabas si Flynn at sinalubong ang lumapit na tao para damayan siya. Sabi ng abogado ni Flynn, ang paglalabas ng ganitong uri ng ebidensya sa kasong ito ay maaring makaapekto sa kakayahan ng kanyang kliyente na magkaroon ng patas na paglilitis. Ngayon, inilabas na rin ang tawag sa 911 na ginawa ni Flynn nung gabing nangyari ang lahat ng ito. Diyos ko! Miami County, 911. Diyos ko! May pumasok sa bahay ko! May pumasok sa bahay ko! Nandiyan pa ba sila sa loob? Hindi ko alam. Pakiusap. Ano ang nakikita mo? Ang asawa ko. May dalawang tama siya ng bala sa ulo. Noong nakaraang buwan, humiling ang abogado ni Flynn ng gag order dahil ang pagkalat ng video discovery, ulat ng pulisya at iba pang ebidensya sa publiko at media ay naglalagay sa panganib sa karapatang konstitusyonal ni Ginoong Flynn sa patas na paglilitis. Ngayong araw sana magdedesisyon ng hukom kung ibibigay ang gag order na yon para limitahan ang lahat ng partido, saksi, tagapagpatupad ng batas at abogado sa pagbabahagi ng anumang ulat ng pulisya, video, audio, mga ulat ng laboratorio, larawan, pahayag, o anumang iba pang ebidensya o material sa discovery sa media o publiko. Hanggang ganap na mapagpasyahan ng kaso. Wakas ng CP. Gusto rin ni Flynn na limitahan ang pagtingin ng publiko sa ilang record online. Iba-iba ang batas ayon sa estado at klase ng online access sa mga record. Ang Ohio, lalo na sa Miami County, ay may mga dokumento gaya ng affidavit na makikita online. Ngayon, bago natin talakayin kung ano ang naging desisyon ng hukom ngayong araw, kung paano nangyari ang pagdinig, ano ang sinabi ng depensa ni Flynn, at kung ano ang maaaring ibig sabihin nito para sa access sa paglilitis ni Flynn. At kung matutuloy nga ba ang petsa ng paglilitis na, sa totoo lang, parang napakabilis para sa kasong gaya nito. Gusto kong pag-usapan ito. Tandaan ninyo, ang mga larawang ito at impormasyon ay ayon sa abogado ni Caleb Flynn at sa kanilang mga musyon, ayaw nilang makita ninyo. Diyos ko! Nandito ang mga anak kong babae. Nasaan siya? Nasa kama siya. Kasama mo ba siya? Nasa kwarto ako. Tinitingnan ko siya. Oo, pakiusap. Nakalak ang pinto ninyo. May tigso kami pupunta sa tawiran. Nasa loob ng bahay siya. Bahagi lang ito ng tawag sa 911 na natanggap namin mula sa autoridad ng Miami County noong Pebrero o bandang 2:30 ng madaling araw. Iyan ang panig ni Caleb Flynn sa kwento. Ikinuwento niya na may sapilitang pumasok sa kanilang bahay sa kalagitnaan ng gabi at binaril hanggang mamatay ang kanyang asawang si Ashley habang natutulog ang mga anak nila sa malapit na kwarto. Mahirap intindihin ang kwentong ito, pero gusto kong ipaliwanag sa inyo kung anong sinabi ng pulis na nangyari nung gabing yon at kung ano ang maaaring sentro ng kaso ng piskal
laban kay Caleb Flynn. Simulan natin kung kailan nagsimula ang kwentong ito. Ayon sa ulat, may isang babaeng binaril sa ulo at ngayon ay di tumutugon. Ang dispatcher ang nagpadala ng tawag para rumespan sa bahay ni na Ashley at Caleb Flynn bandang alas 12:30 ng madaling araw sa Tip City, Ohio. Isang tahimik na bayan sa hilaga ng Dayton. Ang pamilya Flynn ay nakatira sa isang typical na bahay sa cul-de-sac. Ito ang body cam video ng mga unang pulis na dumating. Bumubuhos. Sinilip ko dito, wala nang iba. Sige. Sige, nasuri mo na ba? Nasuri mo na ba yon? The 911, yes. Walang ibang papasok dito ngayon. Yan lang. Bawat pinto. Sige. Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. Diyos ko. Diyos ko. Umupo ka. Kaya mo ba? Gusto mo bang umupo? Hindi. Sige. Umalis na ba siya? Tumingin ka sa akin. Huminga ka muna. Tumingin ka sa akin. Kailangan mong huminga. Ayos lang ba? Hindi ako ang touch watch. Nandyan ang sa anak kong babae ngayon. Sa ngayon, kailangan mong huminga, okay? May pamilya ka bang matatawagan? Sige, nasaan ang telepono mo? Gusto mo bang tawagan ang pamilya mo? Sandali lang. Corey, binabantayan mo siya? Oo. Nasa kabila ang tubig, hindi sa kulungan. Oh, shit. Ay, bukas ang pintuan doon. Bukas ang likurang pintuan. Gabi na ba sa labas? Hindi ko makita. Cabinet ba yon? Sige. The center console of the truck. Cabinet nga. Kukunin ba natin siya? Sige, tingnan mo. Mag-ingat ka. Ay, naku. Ang sakit. May nakikita ka bang dugo? Sige, alisin ko na lang. Uy, may nagbabantay ba sa kanya? Kailangan siyang bantayan. Hindi ako masyadong magsasalita ngayon. Nasaan siya? You may call Mom if you want to. Okay. May baril ba sa bahay na ito? Meron ako shotgun. Sige. Sabi ko, sige. Shotgun. Calibre 22 at parang pellet gun. At may baril din ako sa truck ko. Sige. Nasa glove box. Sige, sige. Sa body cam video na inilabas ng pulisya, binablur ang nakikita ng mga pulis pagpasok sa bahay ng Flynn. Pero buo pa rin ang audio at maririnig mo ang sinasabi nila. Nanggangalap pa ng detalye ang mga pulis ngayon, pero napansin nilang bukas ang center console at may bukas na pintuan sa garahe. Ayon kay Caleb, may baril siya sa glove box ng kotse. Hindi pa rin tiyak kung nakuha na ng kulisa ang baril na ginamit sa pagpatay. Pumasok ang mga pulis sa bahay at dumiretso sa kwarto ng mga anak na babae ni Flynn, na tila natutulog pa. Umupo ka sa sofa, ha? Pwede ba akong tumawag ng kahit sino? Hindi masyadong salita. Awake, both of them? Yep. Korto lang ba ito? Korto lang ba ito? Sige.
Saan pumunta si Cory? Anong kwarto yon? Heto. Ayos pa. Edit ba? Oo, ayos lang ang mga babae. Sige, ayos ka, Saddam. Sandali lang. Magpapatuloy ba ako o tatawag ako ng iba? Sandali lang, mahal. Diyos ko. Gusto mo ba siyang hayaan? Pakita ito. Hindi ako magsasalita ngayon. May ballpark ba sa lalawigan? Wala na ba siya? Hindi pa. Sige, hindi ko kaya. Ako na ba susunod? Pwede natin itong isabet. Pwede natin isabet. Ito. Cory, gusto ba nating hayaan siyang tumawag sa kahit sinong kapamilya o hindi? Ayos lang siyang tumawag sa pamilya, pero hindi sila pwedeng pumasok sa bahay na ito. Sige. Kaya natin yan. Sige. Oo, parehas silang gising. Nagising sila nung pumasok tayo. Ayoko gawin ang derivative ko. Ayokong magtanong. Ayokong magtanong sa kanya ngayon. Ayos na yan. Ayos na yan. Ilang minuto lang. Umupo ka, mahal, ha? Manatili kang nakaupo. Oh. Kaya mo bang ibigay sa akin ang mga detalye niya? Alam ko na talagang mahirap ito. See? Anong pangalan mo? Caleb. Pasensya. Sige, Diyos ko. Diyos ko. Diyos ko. Diyos ko. Pwede mong tawagan ng pamilya mo, siya nga pala. Hindi lang sila pwedeng pumasok sa bahay na to. Hindi sila pwedeng lumapit sa bahay or kahit anong ganon. Tatawagan ko si Mama. Nakatira ang mga magulang ko sa Minnesota. Bago mo gawin yan, pwede ba akong pagbigyan? Ano ang pangalan at apelyido niya? Inedit ng pulisya ang audio at tila sinensor ang sinabi ni Caleb tungkol sa asawa niya at mga posibleng nangyari sa bahay. Marami pa ring hindi malinaw sa kasong ito. Nabanggit ko na ang motibo kanina at di rin natin alam kung ano ang sinabi ni Flynn sa pulis sa interogasyon. Hindi natin alam ang detalye na di umano'y ibinigay ni Flynn kung nasaan siya nang pumasok ang di umano'y magnanakaw sa bahay. Hindi natin malalaman yon hanggat walang paglilitis. May ilang detalye na binanggit si Caleb Flynn sa tawag niya sa 911. Pakinggan mo ito. Sige, kailangan ko huminga ka ng malalim para sa akin. Sige, papunta na sila sa iyo ng mabilis hanggat kaya nila. Bukas pa ba ang pintuan na yon? Bukas pa. Sige. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Humihinga pa ba siya? Para sa akin, hindi naman siya ganun nagulat. Okay. Kung okay lang, pakihanap ang tela at takpan ng tela ang sugat mula sa bala. Ayos ba?
O parang tuwalya pero wag ididiin. Ilagay lang sa sugat na may dugo. Ayos? Sige, ay, Adway. Umiyak ka lang ng malalim para sa akin. Pwede ba? Si? Si? Kunin mo lang ang tilang yan at gusto kong ilagay mo yan sa sugat pero wag mong idiin ng direkta ha. Papunta na sila sa iyo ng mabilis hanggat kaya nila. Sige ba? Ipinatong ko lang ito sa ulo mo. Hindi lang si Caleb ay tila mapagmahal na ama at asawa, isa rin siyang mahusay na musikero. Naging kalahok siya sa ika-12 season ng American Idol noong 2014 pa yon. Pinahangan niya sina Simon Cowell at ang grupo sa audition at nakuha ang golden ticket papuntang Hollywood. Ngayon, hindi siya umabot sa yugto kung saan makakapasok ka na sa live show. Malaking tagumpay pa rin ang makarating sa Hollywood, di ba? Pero tumatak talaga sa American Idol ang sinabi niya tungkol sa asawa niyang si Ashley. Kinanong siya kung anong nagpapaka-espesyal sa kanya. At ang sagot niya ay, "Kalagang mahal ko ang Panginoon. Mahal ko ang asawa ko higit sa lahat. Napakaganda niya, talaga. Mahal na mahal ko siya." Sinabi niya na si Ashley ang nagtulak sa kanya na sumali sa audition ng American Idol noong 2014. Ngayon, base sa lahat ng alam natin tungkol kay Caleb sa paningin ng ibang tao, parang siya talagang huling tao na gagawa ng bagay na tulad ng pagpatay sa kanyang asawa. Pagkalipas ng mga 45 minuto sa loob ng bahay, sa body camera video na ito, lumabas na si Caleb. Sobrang emotional siya at niyakap siya ng isang tao na hindi pa nakikilala sa publiko hanggang ngayon. Mukhang kamag-anang o malapit na kaibigan ito. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Did your squad look at you? You think your squad can look at him? Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko rin alam kung anong gagawin ko. Huwag kang mabigla. Nabigla ako. Diyos ko! Gusto mo bang umupo sa mga hagdan? Pwede ba siyang bigyan ng kumot? Ooh, ooh. Sino ang nagpalakad-lakad sa likod? Ano yon? Sino ang naglakad sa likod? Yung mga deputy? Wala sa amin ang naglakad sa likod. Ayaw mo bang gawin namin yon? Hindi ko naman sa ayaw ko. Sasabihin ko sana sa mga aso dito. 2 aso ang inilakad ko. Pinaikot ko lang sila at pinagawa. Hindi ko alam. Baka si Colt ang naglagay ng tape. Oo, yun na siguro. Sige. Hindi ko alam kung kailangan pa ng pagpipilian. At pwede silang magdala ng drone. Hindi mo maalam kung anong hinahanap mo. Diyos ko, napatigil ako.
Pagkatapos, umuko. At ang pinto papunta sa garahe ay bukas na bukas. At pagkatapos, nakita ko. Gaano ka katagal? Gaano ka katagal dito bago kami dumating? Mga 20 segundo lang ba? O, hindi naman matagal. Sige, mukhang nakita ko na ilaw ninyo. Walang sasakyan na lumabas. Walang mali akong nakita. Wala rin akong nakita, lahat mataas. At kinuha ko ang una, dumating na. Nakita ko mabilis ito at sinabi nila, tinamaan kita ng mga senyas. Oo, tama. Pagkatapos ay tinapon ko ang isang senyas pababa, kaya hindi na ako natatakot sa kahit sino. Oo. Yan. Hindi kita agad nahanap. Likod, gilid na pintuan lang ang bukas. Bukas pa rin ito. Ilang oras matapos mapatay si Ashley, sinabi ng pulisya na pangunahing teora ay isang burglary na nauwi sa pagkamatay. Nagpalipad ng mga drone ang mga responding pulis. Pinakawalan nila ang mga aso para maghanap ng amoy o palatandaan ng nanghimasok at posibleng pinuntahan nito. Pero wala silang nahanap na anuman. Kapag pinanood mo ang body cam video, mapapansin mo kung gaano ka-professional ang kilos ng mga pulis. Sa puntong kahit gaano pa ka-hysterical si Caleb Flynn, mukhang alam ng mga pulis na maaari siyang isa sa mga taong kailangan nilang imbestigahan sa ganitong kaso. Lahat. Bukas ang likurang pinto. May parang pinto sa gilid dyan. Bukas ito. Kaya malinaw na naiwasan nyo yan. Oo, hindi namin yun naiwasan. Bukas ang git ng console ng track. At doon niya sinabi na doon niya tinatago ang baril niya. Itong napakalaking palabas. Ang asaw. So pareho kwarto, team? Sa kama niya, sa kama. Hindi mo siya marinig? Hindi ko pa siya nakausap. Si Cory ang nakipag-usap sa kanya. Narito ang body cam ng pulis habang kausap ang EMT tungkol sa mga nakita niya pagdating sa lugar. Alam ko hindi ka certified. Sa tingin mo, gaano na siya katagal na wala? Hindi pa matagal. Sige. Dapat alam ng mga babae kung nasaan na siya. Nandito kami dahil sa tawag tungkol sa burglary. Oo, hula ko lang pero hindi sa amin. Pero makukuha pa rin nila ang kanyang temperatura. Magagawa nilang sabihin sa iyo ang oras. Hindi pa 5 oras ang lumipas. May kulay pa siya. Maganda pa rin ang kulay. Sige. May gray matter sa exit wound. Nanti ang kanig mo sabihin. Hindi ko na kailangan kunin ang pangalan at petsa ng kapanganakan mo. Pwede kang dumaan sa istasyon mamaya. Irwin and Hank, pwede rin tayo mag-bonding. O Kung tama ka. Oo, mapapalipas lang tayo ng oras. Maghihintay lang din tayo dito hanggang dumating ang mga investigador. sige. Kaya. May mga tanong ang pulis, pero dahil sobrang hysterical si Caleb, hihintayin muna nilang kumalma siya bago siya kausapin ng mga detektiv. Narito ang kaibigan na umaalalay kay Caleb gamit ang kumot. Nagtatanong sa mga pulis. Nagkataon lang na sinabi niya lang sa akin ngayon. Oo, siguro mga 40 minuto nang nakalipas. Diyos ko, alam mo, hindi niya ginawa yun. Sinabi niya sa akin na matulog kasama ang kalendaryo. Diyos ko, hindi ko sana siya pinakinggan. Pwede ako manatili. Sa huli, si Caleb na nakabalot sa kumot ay inihatid ng mga pulis sa police car at sinabi nilang kusang loob siyang pumunta sa istasyon ng pulis para sagutin ang ilang tanong. Pasensya na po at sa ganitong sitwasyon pa tayo nagkita, sir. Tawagin mo na lang akong Will. Ano nga ulit ang first name mo, sir? Caleb. Caleb.
Sige. May kailangan pera mula sa akin. Paparating ang mga magulang ko mula probinsya, dala ang telepono at gamit ko. Susubukan kong ayusin lahat gamit yon. At alam mo na, titingnan natin kung anong magagawa natin tungkol dito habang... Maaari. Para maibalik agad sa'yo ang mga ito. Pero sa kasamaang palad, sa ganitong sitwasyon, karaniwan na sa amin na alam mo na kunin ang lahat. Sige. Lalabas muna ako dahil may ginagawa pa kayo sa kanya. Kung kailangan mo ng kahit ano, sabihin mo lang. Medyo simple lang ang proseso. Sige, Detective Morgan. Meron ako. Salamat. Sinabi ko na sa'yo, kaya kukuha kami ng touch DNA mula sa mga naiwan sa bahay. Tatanggalin ka nito sa listahan. Kung makita ng crime lab na okay, sasabihin nilang tumutugma ito sa may-ari ng bahay. O kung hindi naman tumugma, na yon, meron tayong ibang profile. Kailangan nating alamin kung sino yon. Kaya sa mga ito, napakasimple lang, sterile. Bagong packaging. Ibuka mo lang bibig mo, ilalagay ko at iikot sa pisingi mo ng ilang beses. Ito ay isang video ni Caleb na kusang ibinibigay ang kanyang DNA sa pulis. Ngayon, wala tayong timestamp sa bodycam video na ito. Kaya hindi ko alam kung ito ba ay bago o pagkatapos ng kanyang pagkakaaresto. Ibuka mo ang mga paa mo. Oo. Sige, salamat sir. Suotin mo na ang damit mo. Mayroon bang mga sugat? Mayroon ka bang sugat kahit kaunti? Pasensya na, hindi ko masyadong alam ang sitwasyon maliban sa parang may nangyaring panloloob sa bahay at nagka-problema or parang ganon. Sige, sandali lang, tatanungin ko muna ang mga investigador kung kailangan nila. Hindi ko alam kung kailangan talaga nila ngayong mga boxer shorts. Kung kailangan nila, hindi ko pa naitanong, pero sige lang. Simula nang arestuin si Caleb Flynn, ang pinakamarami naming narinig mula sa kanya ay nung unang harap niya sa korte at tinanong siya ng hukom kung may gusto siyang sabihin. Sir, nais ko lang pong maalagaan ang mga anak kong babae. Wala naman po akong panganib. Naintindihan ko po. Sige po. Oo. Ang korte po ay mabukutos ng $2 milyong na blanket bond sa kasong ito na sumasaklaw sa lahat ng inyong mga kaso. Kung makapagpiyansa kayo, iutos ng korte na ilagay kayo sa pre-trial services na may electronic monitoring at house arrest. Dagdag pa rito, iuutos ng korte na hindi kayo maaring magkaroon ng anumang uri ng pakikipag-ugnayan, direkta man o hindi direkta, kahit sa pamamagitan ng ibang tao. Isinampa ng grand jury ang halos 12 kaso laban kay Caleb Flynn kaugnay sa pagkamatay ni Ashley. Itinanggi niya ang pagkakasala sa 11 sakdal na kinahaharap niya. 3.2 milyon ang piyansa niya. Inakusahan si Caleb ng aggravated murder at 3 bilang ng murder sa pagkamatay ni Ashley. Naharap din siya sa 2 bilang ng felonious assault, 3 bilang ng pakikialam sa ebidensya, at 2 bilang ng pananakot sa isang abogado, biktima o saksi sa isang kasong kriminal. Hindi pa inilahad kung sino ang tinakot umano ni Flynn ayon sa awtoridad. May firearm specifications na ngayon ang mga kaso ng murder. Sa pahayag ng mga awtoridad sa Tip City, isinulat nila at inuulit ko, kung mapapatunay nagkasala, si Flynn ay magsisilbi ng habangbuhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol. Mahalagang tandaan na legal ang parusang kamatayan sa Ohio, ngunit wala pang naipapatupad na bitay mula noong 2018. Gusto kong talakayin ang nangyari ngayon at ang nakakagulat na resulta ng pagdinig sa korte. Tatalakayin na sana ng hukom ang gag order na hiningi ng depensa ni Flynn, ngunit nagbago bigla ng desisyon ng depensa. Layunin namin ngayon umaga na bawiin ang motion at binagong motion. Hindi malinaw kung bakit umatras ang depensa sa kanilang kahilingan, kahit pagdinig man lang sana. Sa ngayon, ang petsa ng paglilitis para kay Caleb Flynn ay itinakda sa Abril 28. Iyon ay halos mahigit 2 buwan matapos mapatay si Ashley. Tinanong ng hukom kung handa na ang magkabilang panig at sumagot silang oo. Tinanong din ang depensa ni Flynn kung may iba pa silang musyon. Sa ngayon po, kagalang-galang, wala pa kaming nakikitang dahilan para magsampa ng motion. Dahil dito, tatagal lang 2 linggo ang paglilitis.
Naka-schedule muli ito sa Abril 28. May final pre-trial conference na itinakda ngayon. Ito ay sa susunod na linggo, Abril 16. Yan na para sa On The Case ng Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube at Spotify at nakastream kami sa Peacock. Ako si Chris Stewart, hanggang sa muli.